sa akin, bakit ka galit ka na Marcos? Hindi ba dati cabinet secretary ka? O teka, gusto mo i-explain ko kung anong ginawa nila sa akin? Baka ikaw umiyak. Tapos yung mga tipong, bitter ka lang. Paano hindi ako magbi-bitter? Hello, private sector na ako nagtatrabaho. Tumawag pa ang Lisa Marcos to another government official para patanggalin ako sa karambola. Really? Tapos gusto ninyo hindi ako magagalit. Parang gusto mo tumahimik, magpagulpe ako. Really? In what kind of universe is that acceptable human behavior? Or is that normal human behavior na magpapagulpi ka na lang na magpapagulpi? And at one point, are you going to say, oy, tumigil-tigil ka na? After I left government, after I left the cabinet, 1 year, wala akong sinabi about the president or the first family. In fact, hanggang ngayon, the kids are off limits to me. Even Sandro, unless Sandro is acting in his official capacity as a congressman. Si First Lady, she came out and had an interview. Yan, commentable na talaga yan. And wala na. Yung mga after everything that they had done to me, gusto nila tahimik pa ako. Gusto nila yung walang galit. Gusto nila Pollyanna pa na, they're so galing, gano'n. Even if they're not. At what point are you going to stop? I continue to criticize the administration, even if indirectly, tatama talaga kay Presidente yan. Halimbawa, hindi ko binibitiwan ng agriculture. That was my beat. So, alam ko, di ba, today... And even during PRRD time, Attorney Trix, di ba? Inaaraw-araw niyo. Inaaraw-araw ko yan. Nag-NFA ako. So, I knew what was going on dun sa bigas. Tapos, walang katigil-tigil na inahampas namin si William Dar, si Sally Dominguez. Ayan, di ba? Si Procopio, ang tawag ni Jojo Robles doon. So, yung and as much as possible, we try to keep it fair. Pero sa totoo lang, the freedom of speech doesn't even require me to be fair. The freedom of speech doesn't require me to be objective. In fact, the freedom of speech even allows me to be wrong. Yeah. Wag lang yung maliciously wrong. Diba? So, tapos pupunta ka sa wall ko, sasabihin, bitter ka lang eh. Sige, sabihin na natin bitter ako. Does that change the fact that this administration just added another layer of ruinous agricultural policies? Pinakyan naman na yung MAV. What is the MAV? The minimum access volume. There are quotas for certain things like fish and sugar. They announced the streamlining of the importation of agricultural products. Streamlining ba yung papakialaman mo yung volumes of quotas? That's not streamlining. Yung tatanggalin daw yung mga nakakatagal na mga policies and administrative rules. Talaga, that has nothing to do with the quota system. Tapos, magpapababa pa sila, planned within the year, another level of magpapababa ng mga taripa. All of this under the guise of protecting the consumer para mas mababa daw ang presyo ng bilihin. At what expense? Our ability to produce food will be broken irreparably. This after the president announced that he's going to fix the supply and logistics system. Hindi, he's not doing that. He's making things worse. O sige, sabihin niyo kung bitter, pero sagutin niyo yan. Anong pangalan niya? Felix Berto? Felix Berto. Vigilla. Check kita. Anong pangalan niya? Felix Berto Vigilla. V-I-G-I-L-L-A. At saka nung panahon ni FEM, wala pang DepEd nun. Oh, yeah, no. Only a lawyer do a lawyer's job, not a charlatan. PI. So, unang-una, sino kliyente ko? Syungak. Do a lawyer's job. Wala kang kliyente dito eh. Felix Berto. How have you been living? Under a rock? Taga Las Vegas ka ba, Felix Berto? Wala pa pong DepEd nung panahon ni Marcos. Yes. Magagawa lang ng Felix Berto. Sa totoo lang, engot-engot. Galit ko pagkatapos mali-mali mo yung pinagsasabi mo. Yeah. Pero totoo ba yan? Sinabihan, nagsabi si na mga patay gutom sila. Yan, siya yung nagsasabi eh. I see no reason to think that you've been lying, so. Yeah. Gusto namin sinabi pa talaga yun ni Lisa kasi parang hindi naman namin narinig yun. Lalo mo kami binabadtrip kay Lisa. Sige ka. Badtrip na nga kami. Hindi kami magagalit.
Baka pinapahamak mo si Lisa, mabadyo sa'yo. Kaya naman pala sa Araneta Marcos ito. Dati siyang associate professor sa Gregorio Araneta University Foundation. So, pwede talaga narinig niya. Dating professor, ba't ang tanga? What does he teach? I don't know. Parang, ano na siya ngayon? Matanda na siya. At ano naman daw siya? Textbook Board Secretariat Editor ng Department of Education and Culture Center Office. So, DEX pa nun. So, parang, matanda na siya. Oo. Naku, Diyos ko, pagpahinga na po kayo, Felix Berto. At taga Ilocos Norte. Kayo gabi na. Oo. At taga Bana, Ilocos Norte siya. Kaya nyo yun? Kaya nyo itong ginagawa ko ngayon. Yeah, It just less than 10 minutes. Kakaloka. Pero sabi niya nasa DepEd daw siya. No? Wala pang DepEd nun, bakla. Pinagsasabi nito. Sino Joey? Si Felix Berto. Yeah. Yung nambadash nito. Oh, wala naman siya matalinong pinopost niya sa Facebook niya. O puro lang nagigitara. Saka mamaya gumagamit pa ng identity to ng tunay na Felix Berto eh. Ay, sabi niya, textbook, ito siguro yon. Ngayon, kung taga-ano naman siya. Pero wala naman siya pinopost dito na pro Marcos siya or pro whatever. So, baka nahiya sa mga kaibigan niya na pro Marcos siya. So. Oo, baka ganun. Hindi siya proud. Felix Berto, akyat, bilis ko. Niraratrat mo kami ng mura dito eh. Ang lagay, ikaw lang makakapagmura sa amin. Di ba, ang maganda kasi ng panahon ni Duterte, yung mga supporters ni Duterte, kahit hindi sila vloggers, pag pinuntahan mo yung wall ng page nila, grabe sila makadefend kay Duterte. At saka, proud, may sense ang bardagulan sa comment section nun, kahit mga pro-Duterte supporters. Kasi parang malinaw din sa kanila kung ano yung mga sistema, ganyan. Pag nakita mo sa comment section, inaabangan din talaga ng mga tao kasi may sense yung bardagulan. Ngayon lang naman walang kasense talagang bardagulan. Kung halimbawa ito si Felix Vihilya, tinitingnan ko, wala siyang post anything na nilalatag. Yung nilalatag niya yung achievements ni BBM para ma-inform niya yung mga tao kung ano yung mga na-achieve ni BBM. Halimbawa, kung ilan na ang napatayo sa 1 million housing na pinangako na every year, wala talaga siyang pinopost na achievements yung mga dito. systemic changes na ginawa ni BBM sa agriculture? Wala siyang nilalagay dito. Actually, may penguin, pero walang about BBM. So, ibig sabihin, hindi totoong supporter to, wala lang, siguro dahil taga Ilocos lang siya, Ilocos Norte, tapos gusto lang niyang, hindi. Paano mo kami mako-convince, di ba? Paano mo kami mako-convince na bigyan ng second look yung mga ginagawa ni BBM? If, you are being invited here, Gina G ka dito, gusto mong kabulaanan lahat ng sinasabi namin dito, at gusto naming malaman yung mga claims mo. Like, for example, sinabi ni Lisa na patay gutom. Sinabi ba talaga ni Lisa? Kasi di naman na kami narinig na gano'n eh. Busit kami kay Lisa for entirely different reason, not because sinabi niyang patay gutom yung mga kami or whatnot, di ba? So, Felix Berto, kung Gina G, akyat. Oo. Grab this opportunity. 4 kami dito. Pwede mo patunayan sa lahat ng nanonood dito kung bakit hindi dapat nila kami paniwalaan. Di ba? Game. Tara. Hindi, ayun na nga. Kasi alam mo, nung panahon kasi ni Duterte, may mga passionate talaga yung mga supporters. Not even just vloggers, mga supporters. Pag pinuntahan mo yung Facebook walls nila, makikita mo, nakikipag-argue rin sila sa mga kaibigan nila. Ito mga achievements ni Digong, ganito, ganyan. Sila mismo yung gumagawa ng paraan para ma-inform yung kanilang mga friends sa Facebook. Pero ito, si Felix Berto Vihilya, ang lakas-lakas ng loob sa comment, pag pinuntahan mo yung Facebook niya, kahit isang post about achievements ni BBM, i-explain niya, ipaglaban niya sa kanyang 1,611 friends. Wala siya ilagay. Meron siyang post about kay Tina Turner, pero wala kay BBM or kay Lisa. Meron siyang post about penguins, pero wala siyang post about BBM or Lisa. Meron siyang post... Baka yung penguin na. Di ba, meron siyang post about Mozambique, pero wala siyang post about, I don't know,
mga infrastructure na ipatayo na ni BBM na maganda at wala siyang explanation ng achievements ni BBM. Na passionate siya paglaban sa kanyang comment section. Isa lang ibig sabihin po nito, kung kayo, kasi talaga, halimbawa kayo mga supporters ni Lenny, no? Minsan binibisita ko yung mga page ng supporters ni Lenny na nang babaragsak. May mga natututunan din ako ng mga ginawa ni Lenny na, okay, in fairness, maganda yung ginawa ganyan ni Lenny. Kaya hindi ko yung kinikriticize, no? In fairness naman, may mga maganda naman siyang ginawa. So, pero ito talaga, wala talaga kahit isa. Wala. So ano kayo? 'Di ba? Ano kayo? Mas din sila ngayon, mas invasive sila. Dati yung Luminous hindi dinadagsaan ng trolls. Ngayon talaga, because they have no audience of their own. Kailangan hiramin nila yung audience natin. Sa comment section sila pupunta. Sarili nilang walls wala. Pero doon sa atin, yung pupuntahan ka pa para sabihin, yung mga tipong, dati bilib ako sa'yo, ngayon hindi na. Girl, ngayon ka sa wall ko. Parang, katagalan ka ng follower, hindi ka follower dito, tumigil ka nga. Ang sabi ko dyan, bakit nagpapaalam ka pa, nagpapapigil ka? Oo nga yung mga tipong, mag-unfollow na ako, bakit ina-announce? Ano to, airport? Yung dati bilib ako sa'yo, bakla, kung nakikinig ka sa akin dati pa, di dapat alam mo na, hindi ka nagtataka ngayon, di ba? Oo. Even yung kini-criticize namin Ako, criticize ko dito, Terte, sa ilang mga bagay. So, parang kung matagal na kayong nakafollow, di dapat alam nyo na this is normal. Sa akin, bakit ka galit ka na Marcos? Hindi ba dati, cabinet secretary ka? O teka, gusto mo i-explain ko kung anong ginawa nila sa akin? Baka ikaw umiyak. Tapos yung mga tipong, bitter ka lang. Paano hindi ako magbi-bitter? Hello, private sector na ako nagtatrabaho. Tumawag pa ang Lisa Marcos to another government official para patanggalin ako sa karambola. Really? Tapos gusto ninyo hindi ako magagalit. Parang gusto mo tumahimik, magpagulpe ako. Really? In what kind of universe is that acceptable human behavior? Or is that normal human behavior na magpapagulpi ka na lang na magpapagulpi? And at one point, are you going to say, oy, tumigil-tigil ka na? After I left government, after I left the cabinet, 1 year, wala akong sinabi about the president or the first family. In fact, hanggang ngayon, the kids are off limits to me. Even Sandro, unless Sandro is acting in his official capacity as a congressman. Si First Lady, she came out and had an interview. Yan, commentable na talaga yan. And wala na. Yung mga after everything that they had done to me, gusto nila tahimik pa ako. Gusto nila yung walang galit. Gusto nila Pollyanna pa na, they're so galing, gano'n. Even if they're not. At what point are you going to stop? I continue to criticize the administration, even if indirectly, tatama talaga kay Presidente yan. Halimbawa, hindi ko binibitiwan ng agriculture. That was my beat. So, alam ko, di ba, today... And even during PRRD time, Attorney Trix, di ba? Inaaraw-araw niyo. Inaraw-araw ko yan. Nag-NFA ako. So, I knew what was going on dun sa bigas. Tapos, walang katigil-tigil na inahampas namin si William Dar, si Sally Dominguez. Ayan, di ba? Si Procopio, ang tawag ni Jojo Robles doon. So, yung, and as much as possible, we try to keep it fair. Pero sa totoo lang, the freedom of speech doesn't even require me to be fair. The freedom of speech doesn't require me to be objective. In fact, the freedom of speech allows me to be wrong. Yeah. Wag lang yung maliciously wrong. Diba? So, tapos pupunta ka sa wall ko, sasabihin, bitter ka lang eh. Sige, sabihin na natin bitter ako. Does that change the fact that this administration just added another layer of ruinous agricultural policies? Pinakya naman na yung MAV. What is the MAV? The minimum access volume. There are quotas for certain things like fish and sugar. They announced the streamlining of the importation of agricultural products. Streamlining ba yung papakialaman mo yung volumes of quotas? That's not streamlining. Yung tatanggalin daw yung mga nakakatagal na mga policies and administrative rules.
Talaga, that has nothing to do with the quota system. Tapos, magpapababa pa sila, planned within the year, another level of magpapababa ng mga taripa. All of this under the guise of protecting the consumer para mas mababa daw ang presyo ng bilihin. At what expense? Our ability to produce food will be broken irreparably. This after the president announced that he's going to fix the supply and logistics system. He did. He's not doing that. He's making things worse. O sige, sabihin niyo kung bitter, pero sagutin niyo yan. Medyo nagugulan ako, Attorney Trixie, kasi di ba sa law of supply and demand, at saka ang one reason kung bakit talaga tayo nag-i-import para pababain yung presyo ng bigas, di ba? Kasi nagkukulang yung supply, so kukuha ka ng supply from other country para hindi maapektuhan yung presyo. Bakit ang taas pa rin ng presyo kung tayo ang pinaka mataas mag-import? Because there is a cartel. Okay? These people are the ones who are middlemen then. Sila yung bumibili ng bigas sa mga farmers, magpapautang, whatever. Pero bibili nila ng sobrang mura. The farmers are hostage kasi hindi naman kanila yung dryer. Alam mo kung ano yung dryer nila? Yung kalye. Okay? So, the government needs to provide that. Dryer, storage, grain silos, connection directly to the market so that you can have access to different people who can be middlemen or direct buyers. Walang nangyayaring ganyan. So you can have an oversupply of rice, but it will still be at 60 pesos. Kasi wala sa market yung bigas. Nasa warehouse. Binobodega yan. And that's what the buyers do. Alam nilang walang facility yung mga farmers to store their grain, mabubulukan sila, so they will have to give in. Kung sino na lang ang bumili, yun na lang ang bibenta nila. So you don't hindi yun yung sinusolusyonan ng agriculture ngayon? Bakit hindi yun yung pinofocus ni BBM? Sabi ko nga, hindi kayo nagtataka, yung mga nagtatanggol kay BBM, hindi nila kayo binibigyan ng pambala? Na what if gumawa si BBM ng something na talagang monumental, something innovative, tapos pag tinatanong kayo, anong nagawa ni BBM sa agriculture na systematic? Di may naibabala kayo. Hindi yung ang sasabihin nyo lang, bakit kasi kayo nagki-criticize? They are not giving you any bullet panglaban. Hindi, ang kasi nila, they are very, kasi nga, paano mo naman i-improve yung agriculture, mga kabarkada mo yung nakikinabang sa ganyang sistema. That is as simple as that. Mga kabarkada nila yung nakikinabang sa ganyang sistema sa agriculture sa Pilipinas, di ba? So, paano gagawin niya? Anong magagawa niya? Nothing. Dahil hindi naman niya kayang pilipitin ang arms ng mga kabarkada niya, 'di ba? May nakita na ba kayo na kinalaban ni BBM na kabarkada niya? Si Duterte meron siyang finar na kaibigan niya sa cabinet Ilang finar niya na kaibigan niya. Tabsek Junivas. Ilan niya na finar niya. Ito mga kabarkada niya Sino ba may-ari ng ng mga public utilities? Kabarkada niya. Bakit hindi niya makanti? Bakit hindi niya maganyan? Oy, umayos kayo, bagong Pilipinas na tayo, tapos dating gawi. Diba? Tapos ang mga pinagmamalakan nila ngayon, ay magkakaroon na tayo ng Esplanade, Pasig Esplanade. Putang ina. Manila na naman. Manila na naman yung eksena ninyo, ang i-improve ninyo. Dahil ang Pilipinas ay hindi lang Maynila. Hindi ba? So puro Manila, pero hindi nila ma-improve yung countryside, wala talaga silang plano, 'di ba? Tapos itong sa agriculture gusto nila tinanggal na yung tariff ng food imports. Isa lang ibig sabihin niya makikinabang na naman sila. Ikalawa is pinakita lang talaga na kung gaano tayo ka-dependent sa food imports. At ikatlo, doesn't make sense sa kanyang foreign policy. Gusto niya makipag-away, tapos dependent tayo sa food imports. Yan. Di ituloy mo na yung away at makita natin kung sinong magugutom. Correct. Correct. Sabi ni Juvencia Pandurovic, sabi ni Speaker, kinausap niya daw yung retailer para di magtaas ng presyo. Ang problema, ang hilig umepal nito ni Martin Romualdez na, di ba ginawa rin niya to before
yung sinabi niya na yung mga magbibigay kami ng ayuda sa mga retailers para kahit hindi sila kumita, meron silang garantisadong 15,000 for that month. May mga ganong di ba nagpamudmud dyan ng 15,000 para sa mga nagbebenta ng bigas sa palengke para raw hindi sila magtaas ng presyo. Did it work? Sabi nga ng mga kung may paditap-tap si Sas, may paniki ako. Isa na sa mga importer si Martin Romualdez ng bigas. Halos all his company imports from Vietnam. Most of the importations from Vietnam are through the ages of his companies. Sandali lang, ito ba yung MR? Ito ba yung MR? Masagana Rice? Masagana Rice ba yun? Or, yeah. Masagana Rice ba yung tawag? Ito ba yung MR? Yung merong... Hindi sila interesado na maayos yung logistic system. Kasi diba, they're in bed with the importers. Wait lang. So si Martin, ang ayon sa chismis ng iyong paniki, ang kumpanya ni Martin ang mag-i-import ng bigas sa Vietnam. Nag-import na. Si Martin Romualdez yung pumunta sa Vietnam as a Speaker of the House. What do you think he did there? I was about to say grabe, taxpayers' money pa yung nagbayad ng Malaya Rice. O kung si Martin Romualdez yung nag-i-import ng bigas, tapos, di ba, pag siya ang karamihan na ini-import na bigas, tapos mahal na mahal niya tayo, bakit hindi natin nararamdaman yung import ng bigas? At, di ba, kung siya nag-i-import, di ba dapat lumalabas? Di ba dapat lumataas yung supply? Martin, saan po napupunta yung Hindi, ang problema kasi dito, Coco, pag mga ganyang food staples, the best dapat ang may monopoly ng pag-i-import is the government. Should always be the government. It used to be. It was NFA. NFA ang nag-handle ng MAV. Siya din yung the quota system went through the NFA. So sila po yung magbibigay ng permission, tapos monitor nila how much would come in. Sila din yung huhuli ng smuggled. Para isang ahensya lang nakatutok kayo dun sa lahat. Ngayon kalat-kalat na yan. And wala nang hindi na monitor. Hindi lalo na pag G2G kasi itong Vietnam, I'm pretty sure that's government kasi ang may monopoly ng agriculture eh. Dapat pag ganyan G2G. Ito hindi to G2G eh. Kasi kung G2G may G2G, meron din private. Bibigay ka. Meron talagang nakaset for private importers. Pero may timing din lahat yan. Hindi ka mag-i-import pagka may harvest. So, tapos, may bodega capability ang NFA. So, kasi meron silang kailangan na naka-angkat for emergencies, 30 days worth of bigas in particular areas. Maraming NFA offices at marami silang mga bodega. Virtually per city, per province, meron silang ganyan. Ang nangyari is, nawala na nga yung capability ng NFA to do that. Kasi before, merong agency na pagka nag-shortage ng bigas, di ba, tataas ang presyo. So ilalabas ng NFA yung nasa bodega nila. Panglaban, bababa ngayon yung presyo ng bigas. That was the role. So the rice tarification law took that away. Ang pangako ni BBM, when he becomes president, i-review yung RTL, tapos titignan how we can make it better. Kasi hindi nag-work yung RTL because yung mga hoarders, sila din yung importers. So, the system is broken. At sila din yung bumibili sa mga farmers ng sobrang binabalik. They have the farmers at their mercy. And so, they also have the consumers at their mercy dahil pare-pareho sila ng presyo na isiset. So, mabibili nila sa magsasaka yan at before 19 pesos. So, kaya nga yung promise was 20 pesos na bigas. Farm gate prices yon. 18 to 19 pesos ang bili ng NFA. Tapos, ibinibenta yan noon ng 36 pesos. Ngayon, ang bigas na binibili sa farmers nasa 22 na yata, pero ang bentahan nasa 46. O ang laki tiba-tiba yan. Kahit i-factor in nyo pa yung mga transportation cost, mataas ang presyo ng crudo, wala. Fixed costs na sila. Meron na silang sunk costs dun sa mga bodega nila. All they need is time. So, angkatin nila yan, they wait until mag-shortage, nabenta na ng lahat ng sa mga farmers, hawakan nila ng ilang araw, walang mabili na bigas, tataas na yung presyo niyan.
Then maglalabas sila. So, Wala ano, nang ano talaga yan? It's, kailangan mo talaga silang brasuhin. Kasi mahirap kasing brasuhin yung mga importer ng bigas. To be fair, you really need a strong mandate. Kaya nga ito si BBM, we actually, nanalig tayo dito. Kasi nga, siya yung may strongest mandate eh. Can you imagine, majority of Filipinos ang bumoto sa'yo? Dahil, you could have used your political capital para brasuhin yung mga importers na yan. Diba? Ito, bumaba yung political capital mo, wala ka nga nabraso kahit isa. Oo. Hindi mo naman nagamit sa, di ba? You weren't able to use your political capital for something, ang linaw. The surveys already told them, alam na nila na ang worry ng mga tao, presyo ng mga bilihin, kulang sa trabaho, and then towards the end, healthcare. So lumabas na yan, it's out in the open, worried lang sila dun sa standing nila, pero hindi sila worried at why their ratings are going down. Ang nakakainis niyan, reseta nila sa atin, interview with the First Lady, kasi worried ang mga tao sa presyo ng bigas. Hindi ba, saan ka nakakita? That's the very definition of elitist. That's the very definition of wala siyang pakialam sa atin. So, budol talaga because this is not the BBM from the campaign. It's staring you in the face, di ba? Yes, itong sa PNP, yung sa tattoo, naiinsulto talaga ako dito. Kasi Attorney Trixie, Madam and ang reklamo ng mga Pilipino ay we don't feel safe anymore. 'Di ba? Safety and security, physiologic. Ang feeling namin, hindi namin alam kung bukas buhay pa kami. We don't feel safe anymore. Ang isasagot nyo sa amin, pagandahin yung image nyo. Diba? Iniisip nyo paano kaya magaganda ang image namin. Kung inaayos nyo yung trabaho nyo, kahit may tattoo kayo, maganda ang image nyo. Hindi, sino man nagreklamo? Meron bang reklamo sa mga mamamayan? Ano ko, mga pulis may tattoo? Ang alam ko lang ng reklamo ng mga mamamayan, bakit ang lalaki ng tiyan ng mga pulis? Yan talaga ang reklamo ng mga mamamayan kasi pag malaki ang tiyan mo, you look unhealthy, you look unfit, and it doesn't look like that I would be safe in your arms na baka mapagod ka sa kakahabol. Baka mapagod ka sa kakahabol sa kriminal. Diba? Saka hello, kahit sa ibang bansa, mga pulis may tattoo, okay lang na may tattoo. Bakit yan ang problema? Ang ganda nga nung point nung isang nag-comment dyan sa post ko na parang nilagay nyo pa si Lapu-Lapu dyan sa gitna ng silyo. Si Lapu-Lapu may mga tato. Tapos, di ba? Nilagay nyo pa si Lapu-Lapu dyan. Tapos, and we celebrated Wang-Od. We celebrated Wang-Od. We celebrate Pintados na mga warriors natin. And maniniwala pa ako kung ginawa nyo to mga 1990s, 1980s na medyo pa may ganyan talagang prejudice. Pero ngayon hindi. We are celebrating Wang-Od. We are celebrating ang mga bata, si Maui. Di ba? Sa Disney. Wala nang ganong masyadong prejudice. We are celebrating everything na. Diversity. So, yung mga individual expression, ganyan. Arts, di ba? Tapos yung sabihin na, advocate siya ng heritage and culture, ang tattoo pala. Oo. Noon, ang mga, di ba si Wang-Od nga, mas maganda, mas maraming tattoo, mas maganda. Ang mga warriors natin, talagang mga di-tattoo yan. So, hindi kasi siya, yung parang record of achievements. Kasi yung tattoo nila sa Cordy, kasi yun, like, ilang bundok yung pag-aari ng pamilya ng angkan nyo, ilan na yung nabihed, ilang cattles yung meron. Then, those would even in the press, meron din nagpapatattoo from beliefs. Yung mga, ewan ko, may mga antingeros, these are called lowland indigenous beliefs. So, yung mga nag-aanting-anting, yung mga ganyan. So, meron silang mga symbols na tinatattoo nila sa sarili nila. Katulad ng mga katipuneros dati, meron din silang mga kasuotan, yung mga anting-anting, vest, tsaka yung panyo. Yes. Sa Quezon marami yan, yung mga nagtatattoo ng mga anting-anting. Doon sa kasi may mga it's a Tagalog tradition. It's a Tagalog tradition. So makikita mo may mga may mga grupo 'yan, Haring Bakal, Okso, ganyan. And these are genuine beliefs. Ngayon, merong iba na of course pag elitista ka at saka Katoliko sarado, sabihin mo na superstition, you degrade your own culture. But that culture survived from the time of the Pintados. Yun talaga yung in fact,
yung nagsettle na mga mercenaries during the Spanish colonial period, they hired mercenaries from the Visayas. Yung iba doon, pintados. Tapos, ginamit nila, kasi the Guardia Civil in the Philippines, konti lang sila, wala pa yatang 100 eh. Pero buong Pilipinas ang hawak nila. So, nung dumating na yung revolution, they needed to beef up their forces. So, they hired mercenaries. They also did that in Pampanga, yung tinatawag natin na, Makabebe, yung mga taga Makabebe. So, yung mga, bali imported yung mercenaries natin from the Visayas, some of them settled in Cavite. And so, itong mga mythical traditions, yung traditions ng pagtatattoo ng, ng amulets nila, is present still in Cavite, brought down from their ancestors who were pintados. So, there were also pintados in Western Luzon, so ano ba yung Western Luzon? Ayan yung mga, Pangasinan. Yan. So may mga traditions din dyan. So, but most of the Antingero tradition was largely from the Tagalog region. Pero mixed in with the ones who, with the settlers from the Visayas. Yung napakasimpleng comment during the interview ni FL, no? It revealed how detached she is sa Philippine culture, 'di ba? Sa current landscape ng yung how we value tattoo now, 'di ba? Ano ba yung, 'di ba? Ano pa ba to? Simbolo pa ba to? Ay, hindi na. Ano to ba? Yung sinasabi niya kasi na nire-relate sa kabaitan ng anak niya yung tattoo. I mean, parang, come on, ma'am. 'Di ba? Parang hindi, tsaka it reveals an elitist mindset. Tingnan nyo, she says culture, ganyan. So, ang tatrabahuhin niya dapat nga conservation, hindi renovation. Actually, bawal ang renovation under RA 10066. Pwede silang magpa-adaptive reuse ng mga heritage structures. But look at the heritage structures that she's targeting. Mga lumang bahay ng mga mayayaman na nandun sa area nila, and they're only paying attention to them to make them venues of their parties or sige na nga, events, official or otherwise. So, tapos yung tattoo, of which we have traditions in various indigenous cultural communities, ini-equate niya sa masama. So it either reveals an immense ignorance of Philippine culture and history or an elitist mindset. Kasi itong sa mga artifact mayayaman, ayan ang kultura. Pero hindi considered kultura ang tattoo. Hiyang-hiya naman si Bukod, True. Sabi ni Gabby Jimenez, naiiyak na lang daw siya sa kahihiyan kapag naiisip kong nabudol ako. Mas maiyak po kayo kapag alam niyo pong nabudol na kayo tas hindi kayo nanindigan. Yun po ang nakakaiyak at yun po ang mas nakakahiya. Yung alam natin na nabudol tayo pero hindi pa rin tayo nanindigan. Kaya mas importante po na nanindigan tayo nung nalaman nating nabudol na tayo. Ayan. Sige, pagsalitain mo muna si Sulong. Sorry, Sas. Hello po, attorney. Hi, Coco. Ano po, may kasi, may mga trolls. Di ba nakita mo yung nagulat ako, medyo nag-trending siya, yung binigay sa akin ng basta yung katabi ni Lisa yung nag-upload. Ang mga comment kasi, may post po kasi kami na bigay ng basta S na network. Na katabi ni Lisa yung devil. Tapos, ang mga script ng mga trolls was, nakalagay nila, wala namang sinabi si FL na kapag may tattoo, masamang tao, ba't nyo ini-equate na yun? Gusto ko na silang patulan nung time na yun. Biglang naglabas si VP ng statement na yung mabait na statement. So sabi ko, ano ba, papatulan ko ba tong mga to? Kasi hindi nila maintindihan yung context ng sinabi dun sa interview na yun po ang ibig sabihin ni FL doon na yung mga anak niya mabait kasi walang tattoo. Ganun kasimple. Ang ano kasi niyan is wala silang reading comprehension. Sinabi ko nga sa'yo, yung mga natira ng mga BBM vloggers, mga latak na hindi na nila alam mo yun, parang wala lang, gusto nilang pumutak ng pumutak. Ayan, hindi nila maintindihan yung sinabi na mabait naman ang aking mga anak, mabait naman my kids, di ba? Wala akong nabalita ang
meron siyang pinupog, or meron siyang tattoo. Parang, hindi kasi nila maintindihan na merong direct message tapos yung implied doon sa message. Kailangan pang i-explain. Kailangan kasi sa kanila ang buhay ay parang IKEA manual. Alam mo yun? Precise. Ididikta lahat bago maano. Tapos Joey, last na lang bago ako bumaba. Add lang ako dun sa statement kanina ni Attorney Trixie dun about sa agriculture. Di ba po may nung hearing ng Commission on Appointments kay Secretary Chu Laurel, sinabi niya na may ibababa siyang department order for importing. Kasi nga, para bumaba daw po yung presyo. I'm not sure kung sugar o bigas yun. Tapos, bibigyan lang nila na parang imamandate nila yung mga importers na, sige, gamitin nyo. Parang ganun, para bumaba talaga. Or kung hindi nyo gamitin, wala na, i-revoke namin. Pero hindi po bumaba eh. Nag-times, tumaas ang presyo ng mga yes po. So, sabi ko, red flag na to BBM eh. Red flag tong ginawa ni Secretary Chu Laurel. Tapos ngayon, pag bisita nila sa Mindoro, ngayon lang nila nalaman na more than 600 million pesos na po ang damage ng El Nino sa Occidental Mindoro. I mean, hindi nila minamonitor na paano umabot ng 600 million. Di ba po? I mean, hindi naman ganun kalakihan ng Occidental Mindoro. Kapag napansin na agad yan ng, sabihin natin, provincial agriculture head, report na agad sa nasa 100 million na po kami. Di ba po parang yung damage control, nakikita agad sa mababa pa lang na kung talagang andun yung emphasis ng pagiging active ng mga head of departments po. Yun lang naman ang opinion ko po. Hindi, nakakatawa niya. Thanks. Yung January 2023, nag-report na may bumper crop ang Pilipinas sa bigas. Tapos dun sa second harvest ng banda June, another bumper crop. At no point in the year last year, bumaba ang presyo ng bigas. So, yan surplus na daw. Ang laki daw ng So, celebrate ang DA kasi daw, tumulong sila sa pataba, tumulong daw sila sa farm materials, ganyan, sa farm equipment. Tapos, yan, sinelebrate yung bumper crop. Pero pagdating sa merkado, hindi bumaba yung presyo. Paano yan? So, it isn't working. Nag-i-import na nga tayo last year, di ba? Tinaasan nila ang quota sa baboy. So, which we did not import in large amounts before. Ngayon, ini-import natin, patay na yung mga backyard farming ng yung hog raising. Yung mga, namamatay na yung mga yon, yung mga nagpapaaral, magpapataba ka ng baboy, di ba? Mga 2-3 ulo lang. Ayun, pagka-enrollment na, bebenta mo. Hindi na siya ganun ka-viable. Kasi yung imported na pork, kumbaga, mas nagpa-flood yung market. There's so much of it. They raised the quotas. They turned down, they diminished the tariff rates. So ano ibig sabihin nun? We get less tariff for the government, pero we flood the markets. And sino pang bibili ng baboy na sariwa, na galing sa farmer, na most likely mahal kung andyan naman lahat ng mga frozen na in-import natin. Pero in spite of all that, magkano ang baboy? Hindi naman bumaba sa 200 yan. Hindi na hirap. Ayan, packet niyo si Dr. Bato. Dr. Bato, makiat ka. Huwag ka lang dyan sa comments. Ayun lang po. Maraming salamat po. Participate sa Dr. Bato. Huwag yung ganyan comment ka lang. Makiat ka dito. Ito mo, di ba kita mo yung BBM supporters. Wala sila katulad ni Dr. Bato, mabuti pa yung kakamping. Meron sila may mga PhD na economist, no? Sino nga yung PhD economist ng mga JC Punong Bayan. Punong Bayan, kahit naman mali-mali si JC Punong Bayan sa kanyang data. Hindi yan, di ba? Di ba? Wala kayong mga ganyan. Walang sugar yung iced tea ng isang restaurant. Ako pa magaling ako my milkshake brings all the intelligent boys better than yours in the yard. Better than yours. Ganun na kasi is better than yours. Oo, di ba? Tignan mo yung mga nila, yung mga commentators nila, sino ito?
Tapos ang lakas pa manlait ng mga edukasyon. Diyos ko, parang tinapos sa mga to sa buhay nila. Oy, kung tataas po yung sitwasyon ng Pilipinas, pagka nalaman nyo lahat ng info sa akin, ibibigay ko po lahat. Kaya lang hindi din naman. Kung gaganda po ang leadership ni BBM, pagka binigay ko lahat ng info ko, ibibigay ko na po lahat. 'Di ba? Kahit ilang nunal. Pero wala po, hindi magbabago. Kaya tigilan nyo na kami ang pag-usapan. Ang pag-usapan tigilan nyo na pakialaman yung mga buhay namin. Oo. Kasi gaganda ng BBM. Ano po nalaman nyo lang yung info namin. Ano po masasabi niyo sa pagbanat ni Bato sa mga Chinese students? Political survival. Political survival, that's all there is to it. No? Re-election is si Bato at kailangan, I know, Senator Bato, I love you, but you're a politician now, you're no longer a policeman. No? Policeman ka, hindi ka naman ganito. But you're a politician now, so he's, just like any politician, he's concerned about his political survival. And, would I like him because of this? No. Would I hate him? Maybe I would have a different view of him now. No, na parang Senator Bato. Kamusta na kayo? Kagigising ko lang. Ayan, welcome, Dr. Diba yung time zone namin dito? Ano na dito? 10-11 na ng umaga. Kamusta na mga kabarangay? Yung mga yung mga kamamsi natin na yung mga trolls, kamusta kayo? Yung mga nagmo-monitor dyan. Shout out. Si Rotten Coffee. Sino doon si Rotten Coffee? Si Rotten Coffee, meron lang daw siyang gustong i-share. Okay. Rotten Coffee, gumawa ka na. Hello po. Hello everyone's watching. Ano lang po, bale, observe ko lang ha, kasi hindi talaga natin maiiwasan na ma-compare yung sa camp ni Lenny dati on how they handled the flow yung sa about going against yung yung policies ng current president. Pero yung mga trolls at saka yung feeling ko wala talaga silang parang anchor ba. Wala silang ma-anchor na yung parang main good points ng administration kasi lahat na nagsa-spiraling, nagsa-snowball effect na yung mga palpak eh. Kasi yung, for example, one bad press after the other. For example, yung shit show doon sa PNP, yung sa drugs. Halatang may mga red flags doon. Tapos, wala silang concrete na ma-back ulit. So, wala silang ma-anchor doon na pwede sana nilang maribat sa mga tinatanong natin. Like, ano na nangyari? What's the progress? Bakit hindi pa nagpapadrug test ang Pangulo? So, what they're doing, they're beating around the bush. Hindi sila tumatama sa target. Kaya sobrang laking disconnect. And feeling ko na-fuel yung disconnect na yan kasi wala din silang, wala din silang yung namumuno, like mismo kahit nga sila FL, hindi nila pinapansin yung mga small things na sa kanila pero big things na para sa normal na mamamayan. Kasi doon na nila, like they're beating around the bush sa mga issues. Parang tinatapal-tapal lang nila yung mga pakulo nila. So, hindi kagaya nung dati sa ni Lenny, like, point of comparison lang is, maano mo talaga na at least sila, they're trying to push for substance dun sa arguments and sa rebuttals kasi it cultivates a healthier discussion ba kung doon tayo patungo and it contributes to nation building through sharing of ideas. Pero ito wala. Sobrang kababawan yung kagaya ng kanina Ma'am Joy at saka guys na Gina G daw, tapos putya, mali-mali na lang yung pinagsasabi sa comment. 'Di ba? Yung parang it lessens the quality of it lessens the quality of the argument and to the point na para na lang tayong parang it's a one-way street na lang kasi if there's no traffic, hindi healthy yung hindi healthy yung diskurso ng natin. So, ayaw ko sanang bumaba sa level nila pero sila mismo gusto nila tayong hinahatak na bumaba doon sa level nila kasi wala silang something na higher quality na ang problema, flexible kami. Pwede kami sa mataas, pwede kami sa kanal, di ba? Yun nga, gusto mo pumunta sa kanal? Sige na, bumibisita rin kami dyan sa kanal. Knowing Miss Sas na kayang ungkatin kahit maliliit na cuticle, dun talaga ako believe, sabi ko, Sas can do things like on a higher note and even on the lowest part. Kung saang battleground nila gusto, dun tayo. Diba? Sa inyo ba gusto Battle of the Brains or Battle of the Bardagulan? Diba?
panahon ng mga kakamping, kahit papaano may binibigay talaga silang mga articles, mga ebidensya, 'di ba? Kahit mali yung pagkakaintindi nila, kahit nag-base lang sila sa headline, sa title, kahit papaano merong latagan ng ebidensya. 'Di ba? May latagan ng mga proseso. Ngayon as in feelings lang talaga. Wala. Because puro insulto ang nakikita ko sa mga trolls ng kabila. Kasi kung yung mga kakamping noon, may mixture ng insulto at saka may konting research na involved. Pero ito ngayon nakikita ko absent na yung research at puro ad hominem yung atake sa kabila. So kitang-kita nyo na how nag-decline yung quality ng diskurso sa mga panahon na to compared to let's say even 3 years ago. Actually, sa sobrang alam niya ni Doc Bato, para lang magbigay ng mga ebidensya. Nagtatanong pa ako kay Doc Bato, nagme-message, Doc, paano ba to? Eh ngayon, hindi ko na kailangan i-message si Doc Bato, feelings nyo na lang sasagutin ko Alam mo, hindi Doc Bato, gitna ng gabi, i-message, Doc, paano ba to yung ang interpretation nito? Pa-explain niya po nung Oo, kasi may pa-lecture pa kailangan ko pa ng tutorial kay Doc Bato, ngayon wala na. Natatawa ko dito kay binabagabag. Masyadong low level na. Hating gabi nag-o-office hours ako. Kasi may consultation na nagkakaroon. Alauna ng umaga. Diba? Wala silang ganyan. Kita mo, you have no one to turn to. Alam mo, sa international relations, diba? They are now relying on Heydayan, who is basically a camping. Na parang, wala ba kayong ma-cultivate on your own, in your own camp at the level of na parang kahit ka-level lang Heydarian pwede na, di ba? Wala silang maganyang, they are borrowing from the kakampings. Ito naman si Heydarian, okay lang naman sa kanya. Bigyan mo lang siya ng bonggang talent fee, go na man yan. So, di ba nung nag-debate na kami ni Heydarian na, di ba sabi niya sa akin, sino naman kasi yung pantatapat nila sa'yo? Referring then dun sa nung Yellows, no? Kasi he is having a hinanakit na hindi siya gaano pina-prop up, di ba? Siguro nainggit kay Joe Verlario kasi si Joe Verlario ang, kipay ni Joe. Favorite flavor. Oo, yung kipay ni Joe Verlario ang lakas na parang syempre kung ikaw si Heydarian tapos ikaw ang, di ba, ganyan ang kalibre mo na Tapos tinalo ka lang ni Joe Verlario. Oo, na ganyan. Kasi syempre nakakaingit naman kasi talaga yung DBS vloggers no? Can you imagine? Sino ba ang ka-level ni Joe Verlario nung panahon? Siguro si Rocky, no? Parang ganyan yung level, no? Si Rocky Gonzalez. Pero si Rocky Gonzalez, parang bedyang ka lang. Pero itong si Joe Verlario talaga naging people's tinalo ang fallen heroes of Marawi, ganyan, nagpakasal, ganyan. Pinwrap up talaga siya ng bonggang-bongga. Tapos si Darren tapos sabi ko sa akin, Darren, wala naman nung nagbabasa ng libro niya. Buti pa daw ako, binasa ko siya. Ngayon, I'm pretty sure na maligaya si Darren kasi pinupuri ngayon siya ng mga BBM supporters. Yan kasi ang gusto niya na hindi niya nakuha sa mga Yellows na undivided attention. Alam mo yun, yung talagang, yung talagang hinanakit niya, tumigil kay Darian. Marami kami doon nung sinasabi mo yan, no? So, ganun yung walang kaagaw ng mic. Oo. Diba? Sabi, Dax ba si Darian? Di ko alam kung ano pagmamalaki niya. Alam mo, I don't know, kasi naman matang kasi Darian, I don't like men who's not tall. So, parang, sabi ko, sa akin hindi naman siya gwapo. Parang, hindi na naman siya pangit, pero hindi yung maglalagay kasi kanya. So, parang ganon. Pero 'di ba, stark difference talaga yung yung quality ng discourse. Hindi kahit nga ngayon hindi to nakako-contribute na what are better ways to address issues kasi pinipili talaga nilang i-disway yung yung current ng mga problems Tingnan mo yung issue about sa drug test, pinakitaan lang nila tayo ng isang checkpoint bus na drug operation na ang daming loopholes, 12 hours after pa nahuli. Yung talaga, yung parang minamaliit talaga nila yung capacity ng tao ba. And sa akin lang I think it's time really to solidify a proper opposition. Wala talaga wala. I mean, survival yung politiko, tapos yung natin, yung mga hinaing, kahit nga yung mga rally, ginugurgur pa nila. So,
hindi sana nila paabutin sa point na magiging desperate na talaga yung tao ba? Kasi I don't know, it might spark something more drastic rather than an intelligent, discourse. Diba? Alam mo, na-notice ko rin na isa pa, na nagsilitawan lately itong mga obscure scholars. Itong mga scholars na mga never heard. And then, pag sinearch mo yung mga profiles nila, makikita mo halos empty yung kanila, halos walang scholarly works, no? Walang mga contribution sa knowledge, makikita mo. And then, ini-interview sila ng mainstream media as if, sila yung talagang mga pinaka-sources of information. Pero makita mo, zero contribution sa paglilikha ng kaalaman, no? And iba, walang Google Scholar, walang mga LinkedIn profiles, talagang nothing. And then they're parroting the same lines as the United States, yung mga phrases na alam mo na yun yung gustong ipasabi sa kanila. So I think hindi lang ito basta joke box, kasi yung mga joke box, at least yung joke box established na, nandun na sila, bayaran mo lang. Ito talaga parang mga parang nung 80s, parang mga boom boxes lang ito, biglang nagsilabasan lang, maliliit lang sila. And then dangerous daw kasi parang ecolal they know the shit, like wala eh. Hindi, kaya they're not trying to convince, parang they are not raking in followers. Halimbawa, paano ba ako sumikat? Sumikat ako noon because RJ wanted me to start a blog on the South China Sea conflict. So in the first 3 months, I earned my first 250,000 followers just by talking about the South China Sea conflict. So ibig sabihin, it is modesty aside, I kind of serve like the leading voice discussing the issue, and then it lumobo yung followers ko, which I only most discuss about South China Sea conflict. So parang now, sino yung ganong sa kanila? Why don't you discuss? Actually, to be honest, no, Sas and Attorney Trix, kasi kami ni Kuya Miko, bagong bagong political content creator kami. And for myself, I can say na yung na-sharpen talaga yung political mind namin because of how Sas would discuss topics na knowledgeable siya, how Attorney Trixie would provide her POV do sa mga kaganapan. I mean, yung time nung yung mga DDS vloggers nung panahon ni PRRD, they did so much more than just vlogging. Sa totoo lang, madali kasing mag-vlog eh. Madali. You just have your camera and say something about certain topics, but it is difficult to be consistent at yung merong substance yung sasabihin mo na I mean tapos ma-shape mo yung isip ng audience mo. And that is what the DDS vloggers then did. Yes. Ganun yung, I mean, that's the reason why kami, ako at saka si Kuya Miko, bago kami. But we are, deeply influenced by the way this, na sabihin na natin na kahit hindi na, kasi hindi mo naman kailangan 100% mag-a-agree. Diba? Pero, kailangan, alam mo yan, yung maano ka na, gusto ko mapakinggan yung point of view niya kasi, meron tumatalinong sasabihin about this topic. Ang ano kasi yan, you would know that, may sinulat nga ako, di ba, about thought and sentiment leaders versus opinion givers. So, opinion givers, you just give your opinion, and everyone just do it, just like what Joey said, na nagbibigay ka lang ng opinion, and it just so happened na isinishare mo siya sa social media, but it's no different nang ginagawa mo yan pag nakikipag-inuman ka sa kanto. Di ba? Yeah. And of course, there are thought and sentiment leaders, no? Talagang they shape the sentiments of people. They shape the way people think. And ang ano nun, no, malalaman mo kung nagiging ganun ka kasi nga ikaw na yung magiging target of attack. Kasi nga puta, sinishape na nito ang kaisipan ng mga tao. Kailangan sirain ang credibility nito. Unang-una kasi ginagawa, unang-una sisirain credibility mo. Bababuhay, they will destroy the foundation of what you're saying. No, kung lawyer ka, sasabihin, naku, ano yan? Na ganito yan. Di ba kung academic ka, naku, hindi naman they will do everything, no, para and just par for the course, if you would like to be a public intellectual,
you have to go through that baptism of fire. Parang ito, you have a different format here. Ito si Coco sa si Joey, that this has never been tried before. Nang ginagawa niya is, utang ina, gusto mo, may gusto kang sabihin, umakyat ka dito, mag-chikahan tayo. Diba? So this is a different format, no? This is like spontaneous combustion. And this is kasi noon ang style nyo is talagang parang one way yung di ba? Parang kayo yung mag-i-inform sa amin, we will listen and we will try to understand as much as possible. So because of the new format din ng social media, there is a parang conversational na yung I think dito nagfi-fail yung kabilang side. Kasi ang style ng mga Duterte supporters na mga na-shape sa henerasyon nila Sas, nila Atty. Trixie, nila TP, kahit undeniable na they are really thinking or looking at their listeners as intelligent people. Thus they are explaining these things and making us understand because they believe that we have the capability to understand it. So they are giving us the information, the basics and the systems. Thus we can echo kung ano yung sinasabi nila because we can understand. And not just that, we can synthesize our own thoughts because we are equipped by the basics eh. 'Di ba? Sinabi niyo sa amin yung mga basics na ganito dapat yan ganito niyo dapat yan i-treat, ganito niyo dapat yan dapat mag-research kayo. So, we can synthesize our own thoughts from the knowledge. Eh ang problema sa inyo, iniisip nyo na mga bobo yung mga kausap nyo. So, sinisimplihan nyo yung mga explanation na pagka hiningan kayo ng deeper explanation, sasabihin nyo, i-research nyo kasi, sasabihin nyo, ay hindi, pro-China ka kasi. So, doon kasi sa panahon nila Sas, isa lang si Sas magsalita, si Atty. Trixie, si TP, lahat yan nakikibardagulan. Kasi they really understand as if it is their own opinion and they can create their own opinion eh. Kaya ang comment section, marami ka rin matututunan. Diba? Pero sa inyo wala talaga, walang ganun. Tsaka yung comment section nila, parang, para to mga kinder. Di ba yung dati comment? pinapanood ko yan, ngayon Dina. Dati bilib ako dyan, ngayon Dina. Parang, mga bakla, kung bilib kayo dati, at ngayon hindi na, sabihin niyo yung reason. Bakit kayo bilib? Ibig sabihin, meron kayong nagustuhan. Ano yung point? Ano yung point of view? At nagbago ba yung point of view kaya hindi ka nabili? Diba? Ibig sabihin, feelings ka lang. Puro ka lang feelings. Pero yun na nga ang eksena. Ako kasi, na parang, I felt na I have made, even such a small impact. Kasi nga, nung 2022 lang naman ako, or 2020 to 2023, na talagang napirme tumagal sa Manila, nagstay. I didn't really know what's going on the ground, no? Yung nag-open ako ng bank account for the first time nung pag-uwi ko ng Pilipinas. Kasi nga, I was staying for a long time. And then yung guard ng bangko, kayo po ba si Ma'am Sassy? Oh, yes po. And then she started telling me na, ay, naku ma'am, no, ganun pala yung South China Sea conflict, pala yan, mas complex pala yan. And I was like discussing to me foreign policy. And this is a guard ng bangko. Can you imagine? Yes po. Hindi, Sas, i-reiterate ko lang to hindi kasi nila in-underestimate nila gaano ka-sponge ang mga nakikinig sa inyo. Like, even me, I've been listening to you guys for a while. Ang dami kong mga insight about sa West Philippine conflict na hindi ko nakita in all angles. Kasi ako, from me, biased opinion, I really hate how the Americans are doing business. Kasi invasive talaga yung approach nila. They want to invade. Pero when you say that other countries are claiming it too, then somewhat nag-broaden yung perspective ba na, meron palang ibang players at play. So we have to calculate our moves. We have to really establish diplomatic So imagine mo yan, hindi ako nakabasa ng I don't know how much the history of that. Pero ang galing ng insight kasi ganun kami ka-sponge kasi yung attention namin nasa inyo. Pero ang ginagawa ng mga detractors, sabihin na lang natin detractors ng mga trolls na to kasi nilulusaw nila yung substance ng arguments kasi emotions na lang, ad hominems, puro na lang like very open-ended na mga claims na dati I support you, ngayon wala na. Ganun wala na talagang Can you imagine in my first year of blogging, I was invited to deliver a foreign policy lecture in Davao City. Just my first year, no? Well,
I had 19,000 live viewers and it was a lecture, no? Umabot pa ata ng 21,000 live viewers and umabot na ng over 500,000 na napanood na yung lecture na yun nung panahon na yun na parang that was a foreign policy lecture. Where could you see a foreign policy lecture na ganun yung ano at that time? No, na parang kaya nga itong yung mga bloggers nila ngayon, why don't you have one of your bloggers lecture about yung binabato nila sa akin? Go ahead, get a university, have a lecture there and achieve the same thing. Kahit nga hindi about do sa expertise nila kahit yung you tell us the core values of BBM's core policies. Diba? At bakit tayo dapat mag-back doon? Diba? I mean, somebody please explain. Wala silang vlogger na kabisado ko yun Kabisado ko yung plano, kabisado ko yung yung inaugural address, yung SONA 1. Because I had to explain that over and over. Kaya masama yung loob ko sa agriculture. Because this was a solid promise. This already had a framework. So every time na gumagawa siya ng and it boggles the mind, administrative order ang in-issue. I hope nagkamali yung press release nila. An administrative order reorganizes government. An executive order will execute a law already in existence. Sa totoo lang, medyo ang weird. Streamlining. That should have been an EO or, I don't know, letter of instruction, something, but definitely not an AO. But the point being here is that ang layo pa rin niya doon sa beginnings of what he had planned for agriculture. Itong streamlining nga na to was never talked about. Sure, you can streamline for purposes of anti-red tape. For purposes of dealing directly and efficiently with government. Pero to increase the quotas, decrease tariff, and then create ruinous policies for local production of food, of all things, food. Then this is not, kumbaga, this is so against what his own words were during SONA, during inauguration. Kaya ayan, nakikita ko yung mga yung tapos yung pagdating sa trolls, the only thing they can tell you is bitter ka lang kasi natanggal ka. Yun. My gosh, I don't think I have enough middle fingers for that one. It doesn't change facts yung mga ad hominem nila. It doesn't change any fact. Sasabihin, fact, eto sinabi niya sa inaugural address. Fact, eto sinabi niya sa SONA. Fact, eto yung bago niyang administrative order. Tapos, bitter lang ako, kaya mali ako. Parang ganon. Kaya, yun na yung attorney, based on bitterness. Sure. Kaya doon sa live mo, they're milking for reactions lang Hanggang doon lang talaga nila masiset yung frequency ng discourse. Wala talaga silang something constructive na ma-contribute or kahit something dynamic na parang you will set to a pause and then think, oh, yeah, why haven't I, think about this side or angle? Wala talaga So ngayon, puro puro kababawan. And then it also shows na where are we headed from this point? Kasi ruinous talaga yung mga decisions, mga policies na pinapairal. Just I don't wanna think for the worst case scenario, pero ang nga niyan is itong mga natitirang BBM bloggers, natanong niyo ba mga sarili niyo kung bakit hindi kayo ang nilapitan nila BBM nung bago pa siya tumakbo ng eleksyon at tumakbo siya ng eleksyon? Why were you not there, your opinion being solicited on what to do? Hindi ba? All speculation. Okay. Diba? Alam nyo, in-explain ko na to, no? If you are just exchanging opinions here, every day, lahat yan may speculative quality. Wala po tayo sa court of law, no? 'Di ba? Trixie, meron sa court of law yan ang lawyer mag-object. Objection to speculative, 'di ba? May ganyang objection sa court of law. Objection speculative, doon lang po yan, no? Doon lang yan. But outside that, everything is speculation. But the thing is, do our statements pass the test of plausibility? 'Di ba, Dr. Bato? Yan, 'di ba? Kahit 'di ba sa academic articles, yan lang ang standard na dapat mong i-pass. The test of plausibility, because you cannot have
a test of absolute truth. Ano yan? Wala, hindi ka naman Diyos. Wala naman ditong Diyos, no? Di ba? In a court of law, merong test, no? Preponderance of evidence, merong, ano pa ba yan? Kung pinakamababa yan is, ano to sa fiscal? Ano to? Probable cause. Probable cause. Substantial. O kung substantial proof, kung saan naman, kung criminal naman yung criminal case, yung proof beyond reasonable doubt. Ngayon, if you are doing public discourse, the test is the test of plausibility. You have to use your brain. You cannot just say na speculative. Yeah, it is speculative. That is an adjective of what we're doing, no? But that is not a test, no? The test is plausibility. You have to see whether the statements are coherent. Is it within human experience? Is it are what we're saying supported by enough believable basis? Now, if you're gonna say na yung mga sinasabi nyo hindi po to nakaangkla sa believable basis, then you have to argue why. Ano ba yan? A, B, C, D, E. Yan po ang bardagulan ng panahon ni Duterte administration ng mga holos at campaign. Yan po, ganyan po kami nahasa, no? Merong essay writing contest. Hindi po kami doon one-liner. Kaya nga ang Facebook noon ang battleground ng political discourse. Kasi dito pwede ka mag-essay writing contest sa section, ano? Sa section din ka pa ng proof. Yes. At sa sa Twitter kasi hindi po pwede yun. Sa Twitter kasi 250 words. Kaya hindi kami pupunta doon, no? Dahil ayaw namin yan. Kailangan talaga kami essay writing contest. Di ba? Kaya yan ang battleground. Ngayon, sasabihin nila, speculative. Kung estudyante kita, nasampal kita. Alam mo, yung speculative na yan, actually, kinuha lang nila sa akin. Kasi, nung press secretary ako, ang hilig yung media. Kasi, naalala niyo to. You don't respond to speculations. Yeah, yun yung... What if ganito? What if ganyan? What about ganyan? Kumbaga, nagka-create kayo ng scenario. Gusto nyo, mag-respond ako or respond with a policy statement from the president. Hindi pa nangyayari. So, and it's not even within the realm of possibility yet. So, hypothetical. So, that's so hypothetical. Yes, they want me to respond with that, with the hypotheticals. Most of the time, yung hypotheticals, medyo, teka muna, di ba? It's bad enough writing policy for something that actually happened. You want me to write policy for an issue that has not arisen yet. So, sorry, that's not how government works. So, you will respond, something happens. Attorney Trixie, kasi ang ginagawa dyan, pag pinahypothetical ka ng media, kukulang kanila ng gotcha moment. Yung gotcha, natin. So, may naging response ka dun sa hypothetical, babalikan kanila, magiging soundbite yan, and then after a few months, babalik yung issue na yun, teka, sabi mo noon ganito, so nag-gotcha ka. Hindi. Dr. Batu, they will ask a hypothetical question. If you give a hypothetical answer, they will report it. Not as a hypothetical answer. As a fact. Yung parang set in stone. Yeah. Ang nila is, yun yung mali no? If you ask a hypothetical question, if you've been given a hypothetical answer, you cannot report the answer as a conclusion. Ano ka, boba?